yan? Diba, wala tayo ibang maririnig dyan kundi puro kababayabasan. Ni Bato. Puro kiling kaya Digong, kiling kaya Kibulok. Puro ganyan ang gagawin yan. Ay, nako. Kawawa na naman mga Pilipino nito. Paiikutin na naman ni Bato sa Senate hearing. Diba? O, Amang Juan, ayan, shoutout po. Kaya, nako. Dapat dyan, hindi payagan ni Chis Escudero ang gaganaping hearing daw po sa Senado patungkol sa issue ng EJK. Saka nakakita nun, ikaw ang chief PNP, ikaw ang nagpapagurgur daw, sabi ni Kerwin Espinosa, tapos ikaw mag-iimbestiga. Nek-nek mo ba to? Ikaw ang walang kwenta, sabi ni Mayo. Buwisit no? Parang alam mo yung kala mo lahat ng Pilipino kayang-kaya yung paikutin, kayang-kaya yung tarantaduhin. Ngayon, ito, puntahan natin tong balita na ito. Ito pa lang si Albotra. Hinanap ko kasi yung Albotra, kung sino yung Albotra, na sinasabi po na may kinalaman sa pagkamatay ni Mayor Halili. Nabanggit po yan ni Royina Garma. Sa Quadcom. Okay, Royina Garma. Binanggit po yan na ito daw si Albotra, pinagyabang daw. Yung paggurgur. Dito kaya Mayor Halili. Ano yun natin? Puntahan po muna natin itong balita na ito. Sandali lang to. Those other personalities who have been killed on the war on drugs. Like big personalities that you know about. Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper like the couple na Odikta. Di ba namatay po yun? Mayor Halili. May mga kay mayors sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, it was reported. Sniper po. So what do you know about chismis lang kasi, Mr. Chair. Okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. So wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra na Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, according it was really a planned... according to him, Mr. Chair. According to during Major, that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair. Sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, kung trabaho. They will just call you and then it became a culture. Ayun. So, etong si Albotra po ang tinuturo na nagpagurgur o gumurgur at team daw nito ang gumurgur doon po kay Mayor Halili. Medyo po yan, medyo yan kumbaga nakakapag-alala. Kasi nga po, nung ibig sabihin,
totoong merong reward system nung panahon ni Digong at ito pong mga pulis na ito, tinatrabaho nila katulad nun, pwede daw tumawid. Biruin mo, nasa Region 7 yun, Visayas Region, napunta ng Calabarzon. Tinrabaho. Itong si Mayor Halili, kasi nga po, malaki ang reward, malaki ang patong. Bakit? Bakit po malaki patong? Kasi nga po, malaki ang patong dito kaya Mayor Halili dahil ang nagpapagurgur dito yung mga drug lords. Dahil nalugi ang mga drug lords sa Batangas. Dahil nga po sa ginagawa ni Mayor Halili na walk of shame, pinaparada, sinasagala yung mga drug addicts at pushers. Humina po ang bentahan doon sa Batangas. Kaya ang ginawa po, pinagurgur etong si Mayor Halili. At ang tumrabaho nga po ay etong mga pulis na naghahangad ng reward na malaki. Ang masaklap dito, pagkatapos magurgur ni Mayor Halili, sinama sa listahan ng mga drug lords ni Digong. Diba RJDF? Diba napakasaklap nun? Piruin mo, nagurgur na. Ganon pa nangyari. Nasama pa sa watchlist. Naungkat ang kaso ng pagpatay sa dating alkalde ng Tarawan, Batangas na si Antonio Halili. Medyo tatakpan po natin to kasi medyo meron pong may something po dito tatakpan na lang po natin. Eto, takpan ko na lang po yung mismong balita. Kailan sa mga pahayag ni dating PCSO General Manager Royina Garma, ang police major na itinuturo niyang sangkot umano sa pagpatay, nakausap ng GMA Integrated News. Narito ang aking pagtutok. Sa gitna ng flag ceremony sa City Hall ng Tanawan City, Batangas noong 2018, binaril at napatay ng isang sniper ang alkalde ng lungsod na si Antonio Halili. Sabi noon ng mga investigador, posibleng may kinalaman ang pagpatay sa politika o di kaya'y sa shame campaign ni Halili kontra krimen. Ipinaparada niya kasi noon ang mga akusado sa iba't ibang kaso ng nakaposas at may sukbit na karatula. Kabilang na ang mga suspect sa droga. Pero napabilang pa rin siya sa tinaguriang Duterte Drug List o yung listahan ng mga umunoy protector, financier at drug lord sa bansa na inilabas ni dating Pangulong Duterte. May persons of interest noon ang pulisya pero walang naaresto kahit isa. Makalipas ang 6 na taon, muling naungkat ang kaso ni Halili nang banggitin ito sa Quadcom hearing sa Kamara ng dating police colonel at kilalang malapit kay Duterte na si Royina Garma. Anya, isang team na kinabibilangan ng mga pulis ang nagpatumba kay Halili. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga? Sabi ko, how did you do it? Mamaya, papakita ko sa inyo itsura ng Albotra. So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Sa pagdinig, lumabas na isang Major Kenneth Albotra ang tinutukoy ni Garma. Nakausap sa telepono ng GMA Integrated News si Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra na dati raw naka-assign sa Cebu City Police. Yung masasabi ko lang po niyan, sir, is hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan. Saan ho kaya kinuha, Major, ni Royima Garma itong sinasabi niya? Tingin ko po, talagang ano na po si ma'am, confused na po siya sa mga nangyayari sa buhay niya po ngayon. At ako'y naawa po sa kanya. Hindi po totoo yung sinasabi ni ma'am, yun lang po. Matipid ang sagot ni Albotra. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Kayo ba'y nasa PNP pa rin, Major? Nasaan po kayo naka-assign ngayon, Major? Dito po sa Pero 7. Okay. Kayo ba'y Major o Colonel? Just to be correct with the designation. Sir, yun lang po sa Okay. sir, yun lang po ang maibigay ko sa ngayon. Salamat po. Ipatatawag ng Quadcom sa susunod na pagdinig si Albotra, pati ang iba pang kagrupo nito.
inaasahan na natin na magde-deny yan si Albotra. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil. Diba? Kita niya, magde-deny yan. Siyempre, hindi aamin yan eh. Makukulong siya eh. Diba? Kaya po ano to eh, kumbaga napansin ko, yung mga pinangalanan ni Royina Garma, lahat yan, magde-deny yan. Lahat yan hindi kikibuyan. Etong si Marvin Marcos, 'di ba? Hindi rin na umaamin. Bakit? Kasi itong si Marvin Marcos natanggal na to dati. Nakulong na nga to, nakasuhan to double murder. Pero na-reinstated kasi nga pinagmamalaki ni Marvin Marcos na na-quit daw sila sa kaso. Pero questionable yung pagkaka-quit nila dahil kaya sila na-quit noon dahil kay Digong. Siyempre, 'di ba, pinatrabaho sa Espinosa, alangan namang sila'y magbayad at makulong diyan. Siyempre, 'di ba, hindi talaga sila aamin diyan. Kailangan silang mapalaya. Na-quit sila, totoo 'yun. Pero questionable ang pagkaka-quit sa kanila. Ay nako. Kaya ito po ang mukha nitong si Albotra. Papakita ko po sa inyo itong si Albotra. Nakita ko yung balita sa ito pala, ito. Nakita ko tong balitang Bisdak. Dito po, pinakita po ang mukha ni Albotra. Makikita po ninyo dito. Ni kanhi PCSO police officer nga gilambigit ni kanhi PCSO General Manager Royina Garma sa pagpusil patay kang Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili kasamtangang nga destino sa Lapu-Lapu City Police Office. Apan ang naasoy police officer wala pa giluwatang pamahayag kabahin sa pasangil bato kaniya. Ani ang report. Gikonpermar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga niadtong Oktubre 7 lang nagpadaog memorandum ang Police Regional Office 7 sa reassignment ni Police. Etong si Albotra, ito po siya. Tignan niyo mga mukha niyan, si Albotra, si Marvin Marcos, si Bilela. Alam niyo yung parang mga hindi talaga gagawa ng matino. Yung hindi talaga gagawa ng kabutihan. Ito po si Albotra. Yung nagmamalaki na sila daw po ng grupo niya ang nakagurgur kay Mayor Antonio Halili. Captain Kenneth Paul Albotra sa Lapu-Lapu City Police Office gikan sa Cebu Provincial Police Office. Apan wa pa kini tataong assignment. Ug kay OIC pa ang posisyon nga gihuptan ni Police Colonel Dayan Agustin bugtong ang Police Regional Office 7 ang makapagawas og order kung asa nga specific unit i-assign si Albotra. Waiting unta siya mga order ibutang siya assignment pero considering na itabo for the meantime putting status pagyapon na as of now. Ikwada to niya ang iyang katong sa inquiry sa Padcom. After ato, dito na siguro siya matigado niya. Matud ni Torres, karong tuiga lang gipakanselar sa Camp Crame ang ranggo ni Albotra nga police major nga nahuptan niya niadtong 2016. Busa na naging police major siya noong 2016. Pero pinakansela, ginawang police captain na lang daw po. Nabalik siya karon sa ranggong police captain. Effective itong 2016 niya nga promotion, i-cancel sa to kaya medyo nagka-problema ang iyang eligibility sa Napolcom. For the meantime, di ba, siya hanggang nga police captain. Si Albotra, sakop sa batch 2006 sa Philippine National Police Academy. Atol sa House Quad Committee hearing niadtong Biyernes, gibutyag ni kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma o kanhi Cebu City Police Office Director nga usa ka police major nga na-assign sa Rion 7 ang nanghambog sa iyang kalambigitan sa pagpatay kang Halili niadtong 2018. Pinagmalaki kasi ng isa sir na sila. Di ba pinagmalaki? Ang ano ko niyan, di ba, itsura niya mukha ngang mayabang. Kasi nga nung time ni Digong na yon, kung maalala po ninyo, panahon ni Digong, ano sabi ni Digong? Kapag kayo ay nakasuhan, ang mga kapulisan, in line of duty, akong bahala sa inyo.
Yun ang nangyayari noon. Oh. Kaya si Marvin Marcos, nakabalik, na reinstated. O, itong si Albotra, kahit na siya ang nagyayabang na nakagurgur kay Mayor Halili, hindi po natanggal sa pwesto. Bakit? Para kay Digong, good job yun. Nawala yung balalak sa lalamunan nila. Nawala ang harang sa mga plano nila sa Batangas ni Michael Yang. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major Albotra of Region 7. Albotra Yes. of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra na Region 7. Lieutenant Colonel Nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Ang naasoy police officer, ginganlan o Police Major Kenneth Albotra ug matod ni Garma, posibleng nagranggo na ni karon og Lieutenant Colonel. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team. Samtang gipadayag sa tigpamaba sa Police Regional Office 7, Police Ayun na, kita nyo. Bata pa to si Albotra, bata pa po. Nasaan yung litrato niyang Ayun ayan Ayan, ba't ganun? Hindi nakaharap. Bata pa to si Albotra, pa eh. Maano talaga, bata pa itsura na to. Baka nga wala pang 40 to eh. Ayan Diba? Batang-bata. Balakid, yan. Kuya Cristobal Cuartero, tama. Balakid sa negosyo ni Michael Yang. Yes, Ate Beauty, bata pa nga po si Albotra. Nay Merlita Berhel de Diyos, hello po at kay Kuya Marvin, shout out. Maganda ipaharap sa Quadcom din yan. Naharap nga po sa Quadcom, pero sigurado ko hindi to aamin. Kuya Danilo Gonzales, Sir Mac, napakabata, kala ko si yung sinasabihan niyang bata. Napakabata mong mahusay at magaling mag-comment sa Tanalay, sa latang walang cover up both side. Basta pagdating sa katotohanan, we admire you, Pogi Makmak. Thank you po, Kuya Danilo Gonzales. Ako kasi, alam niyo masarap mag-vlog ng yung wala kang kinikilingan, yung wala kang yung no holds barred ba? Kumbaga yung hindi ka pasahurin. YouTube lang nagpapasahod sa'yo. Napakasarap po mag-vlog. Kahit pwede mong sabihin eh. Kaya maayos yung aking pagbablog eh. Kumbaga walang pumipigil sa akin, walang wala akong iisipin na merong nagpapasahod sa akin na baka hindi magustuhan yung mga sinasabi ko. Dito sa vlog ko, kung ano po yung tama lamang at totoo, yun lang po ang ibablog ko. Nagurgur na pinagbintangan pa nga Kuya Cristobal. RJDF, Elben, Calizo, Delgado, pag si Bato mated sa Quadcom, ma-cite in contempt yan kaya ayaw niyan dumalo. Yun nga, baka nga. Nagtutugma ang sinasabi ni Garma. Tama po, Ate Tamura. Diba? J.A., shout out, Ate Beauty. Diba? Kita nyo talagang talagang gagawa talaga ng katarantado ng mga pulis nung panahon ni Digong. Kasi nga, biruin mo 20,000 to 1 million pesos ang reward. Buti, ito si Ate Janet 10 Hong Kong dollars ang bigay na reward sa akin. Salamat Ate Janet. Thank you po. Ayun. Thank you Ate Janet Rosario sa iyong reward 10 Hong Kong dollars. Di ba? May dollars ako. Thank you po Ate Janet Rosario. Yan. See you soon. Boss Mac, nakita mo yung official na candidate sa senatorial elections galing ng COMELEC, nag-post na GMA News. Narinig ko lang kanina yung mga pangalan, binasa ni George Garcia. Pero hindi ko pa nakita yung listahan. Kaya itong si Kenneth Paul Albotra,
dapat umattend to ng Quadcom at wag mo nang pagtakpan. Aminin mo na yung patungkol kay Tony Halili. Maawa ka dun sa pamilya. Makonsensya ka naman. Diba? Kawawa naman yung pamilya ni ni Mayor Halili. Kawawa rin yung mga constituents niya. Alam niyo, mahal yan ng Tanawan. Dahil nga po napakagaling na mayor at talagang inaalagaan po ang kanilang bayan. Ayaw nga nito ng merong mga droge kasi nga anti-drug Caesar siya. Kaya lang ito nga pong mga drug lords, meron po akong nabasa, sabi nilagyan daw ng reward ang kung sino man ang makaka-gurgur dito kay Mayor Halili. Para po, syempre, para mag-prosper nga naman yung negosyo nila. Baka nalulugi na sila sa sa Tanawan Kaya alam niyo po, kawawa talaga. Buti na lamang talaga at meron pong Quadcom. Kasi po ngayon sa Quadcom, posible po na makakuha po ng hustisya diyan si Mayor Halili na hindi niya nakuha sa mga kapulisan. Sana nga po talaga ay mas galingan pa po ng Quadcom. At itong si si Kenneth Paul Albotra, i-cite in contempt kapag po nagsinungaling. I-cite in contempt kasi hindi dapat yan dapat nga hindi pulis yan gumagawa ng ganong katinding kasalanan, di ba? Ate Jai, shoutout Ma'am Janet Rosario, salamat sa pa-blessing kay Sir Mac, sabi ni Ate BUT. Thank you po. J8, sa Quadcom, baka nandun si Mayor Sweet Halili para magbigay ng testimony tungkol sa kanyang ama. Tama, sana nga sa darating na Kaya lang this week yata wala pa parang next week pa yata yan, J8. Grabe, grabe ang Quadcom kasi ang galing ng kanilang pag-iimbestiga. Nalalaman natin kung sino talaga yung mga walang kwentang tao dito sa mundo, yung mga walang mga kriminal. Sabi ni Diosdado Bulawan, Bato, mahiya ka naman sa hearing, dagdag gastos ka na lang, mahiya ka naman sa buong bansa. Yun nga po, walang hiya yan si Bato. Eto si Kenneth Paul Albotra, patawag mo din ba, Senator Bato, sa Senate hearing? Sa EJK? Patawag mo para malaman natin kung anong katotohanan dyan Kaya lang alam naman namin, lilinisin nyo lang mga pangalan nyo dyan Lilinisin nyo lang yung mga mga katarantaduhan dyan ninyo nung panahon ni Digong. Yun lang naman ang gagawin ninyo dyan. Kaya kayo magpapa-Senate